Good morning po sa lahat. Isang mapagpalang umaga po. Ako po yung humihingi ng tawad. Hindi ko po natignan yung cellphone ko. May mga message po sa akin na gusto pala magpasundo. Sorry po kay Ninang Jean, sorry po. Hindi ko po na-check yung cellphone ko. Then kay Ate Cheche, si Kuya Padoy na gusto palang umattend din. So, sabi nga, sobrang daming iniisip. Mga sobrang dami nating ginagawa. Sabi, tao lang po tayo minsan nakakalimot, minsan dumarating yung kahinaan, but still sabi, dapat matuto tayong tumanggap sa ating mga pagkakamali at pagkukulang. Men, patawarin po ako ng Diyos sa aking kahinaan. Men, hindi patawarin din po ako ng aking mga kapatid sa aking pong mga pagkukulang. Amen? Ah, isang mapagpalang umaga po sa lahat sa atin ngayon. Medyo konti ho tayo, pero sabi nga ho, salamat pa rin dahil sabi nga ni Pastora kanina, doon natin makikita yung totoong nagdi-desire na mas makilala pa, makalapit sa ating Panginoon. Sabi ano man ang sitwasyon natin sa buhay, sabi marami mang pinagdadaanan, may mga kabigatan, but still sabi nandun pa rin yung eagerness ng iyong puso na makabalik, makalapit at makasunod sa ating Panginoon. And praise the Lord po. Ah, tayo po yung nagsama-sama. Again, magandang umaga po sa lahat and nais ko po ang bawat isa na sa araw na pong ito ngayon, sabi tayo po ay kakaunti lang and sabi po tayo po ay makinig sa ating mapapakinggan mula sa salita ng Diyos. Amen? So, these past few days, past few weeks, past few months, sabi, marami hong nangyayari sa ating kapaligiran. Amen po? Sabi ho, andyan ho yung mga sakuna, lindol, bagyo, and then ngayon, sabi yung sakit. Sabi po, tayo po bilang isang tao, sabi po may katawan na pisikal, na sabi hindi immortal, nasisira, nagkakasakit. Sabi ano daw dapat yung gawin natin mga kapatid dahil tayo po ay nasa kalagayan na sabi, hindi pa perpekto. Amen? Sabi wala pong iba kundi ang lumapit at magpasakop sa ating Panginoon. Kasi ho, yung mga nangyayari ho sa mundo ngayon, sabi kahit anong panalangin natin, kahit anong ihingi natin sa Panginoon, sabi, kung yun ang itinalaga ng Diyos na mangyari, ay mangyayari po yun, mga kapatid. But still, sabi, hindi pa rin tayo pinabayaan ng Diyos. Sabi, yung seguridad ng bawat isa ay maaasahan natin sa ating Panginoon kung tayo po ay may pagpapakumbabang lalapit sa Kanya. Amen? Kagaya po nito, sabi, yung sakit karamdaman, sabi nga ni Pastora, nakikiuso. So, napakarami. Sabi, ayaw natin na magkasakit, pero sabi nga, hindi natin may iwasan minsan. Kagaya nun. Diba? Sabi, maayos naman yung lugar, yung tahanan, hindi rin naman nagpapabaya, pero sabi, but still, bakit nagkakaroon pa rin ng sakit? Or tinatamaan pa rin ng sakit? Amen? Kasi nga po, minsan po, inaalaw po ng Diyos na mangyari din sa ating mga buhay yung mga bagay na yun. Minsan, tinitignan lang din ng Diyos kung paano tayo magre-react, paano tayo kikilos, paano tayo gagalaw sa sitwasyon na yun. Amen? Kung titignan nyo ho yung Biblia, sa buhay po ng ating Panginoong Hesus, sabi kaya mahilig ang ating Panginoon sa talinhaga. Kasi nga ho, tinitignan ng ating Panginoon kung sino ba talaga yung maghahanap, sino ba talaga yung iintindi at uunawa, sino ba talaga yung kikilos ng naaayon sa kanyang pananampalataya. Amen?
Marami kasi ngayon, mga kapatid, sabi, tinatawag nila ang kanilang mga sarili na Kristiyano, tagasunod ni Jesus. Amen? Pero sabi nga, hindi nakikita sa buhay. Amen? Kaya sabi, minsan inaalaw din ng Lord na mangyari yung mga bagay na to. Kasi, sabi, doon nakikita kung sino talaga yung tunay na tapat at sumasampalataya sa Kanya. Kagaya ho nito, sabi, we are one body of Christ. Amen? Tayo po ay iisa sa katawan ni Jesucristo. Sa simbahan pong ito, sa church na ito, sabi, marami ho tayong mga gawain or sabi, Bible study, prayer meeting, amen? Sunday service. Sabi ho, dapat po lahat may function. Amen? Dapat lahat naaasahan. Kasi nga po sabi, iisa, katawan. Kaya nga po sabi, bakit dalawa yung kamay? Pag masakit yung isa, may gagawa pa rin. Amen? Bakit dalawa yung paa? Pag masakit yung isa, may aalalay pa rin. Amen? Sabi, tayo po ay iisa sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo ay may function, mga kapatid. And then dito po sa mga ganitong pagkakataon po sa ating buhay, sabi dapat mas lalo tayong nagagamit, mas lalo tayong nakikita na kumikilos, gumagalaw ayon sa ating function, ayon sa ating kalagayan. Sabi, paano na lang po kung aasa na lang ho tayo sa ating mga ngaral? Sila Pastora, sila Kuya Lori. Amen? Katulad po nito, sabi, dahil sa hindi inaasahang pangyayari, hindi naka-attend, or hindi nakapunta sa gawain, so sabi, dapat may kapalit or may kahalili. Nasabi, kung hindi ho tayo matututo, kung hindi natin mauunawaan yung kahalagahan ng bawat isa sa ating mga buhay, sabi po, paano na lang yung gawain? Kagaya po nung last Friday, dahil nga po sa hindi inaasahang pangyayari, inisip namin, kala namin walang gawain. Hello, Kuya Padoy. Good morning. Praise the Lord. Gumawa pa rin ng paraan. So dito po, mga kapatid, di ba? Makikita nyo po kung hindi hadlang yung katayuan sa buhay, hindi hadlang kung anong meron sa'yo, hindi hadlang yung mga nangyayari sa paligid. Kung gusto mo talagang lumapit, kung gusto mong sumunod, sabi nga kahit paralyzed pa yung kalahati ng katawan, handa pa rin pumunta. Handa pa rin sumunod. Yun po yung sinasabi ng ating, yun po yung gusto ng ating Panginoong Hesus. Yung pusong sabi, hindi mo na kailangang sabihan, hindi mo na kailangang utusan. Dahil alam niya yung katotohanan, siya po ay susunod, siya po ay lalapit. Amen? Palakpakan po natin yung buhay ni Kuya Padoy. Salamat Kuya Padoy, patawarin niyo po ako dahil may pagkukulang po ako. Amen? Hindi ko po kayo nasundo, sorry po. Mabalik po tayo doon sa ating pinag-uusapan kanina. Na sabi nga po tayo po ay may gamit ang bawat isa dito po sa ating church. Kaya nga po palagi nating sinasabi, ina-announce dito sa church na tayo po ay magbasa ng Biblia, magbasa ng salita ng Diyos. Bakit po sabi? Para ho tayo ay matuto sa kung ano ba ang dapat nating gawin, sa araw-araw ng ating buhay. Sabi nga po, yung Biblia po ang siyang guide ng ating mga buhay or manual. Sabi kung paano gagamitin ng tama at maayos. Amen? Sabi kung paano kikilos, paano gagalaw. Sabi nasa Biblia ho lahat. Pag binuklat nyo ho yung Biblia,
Makikita niyo po do'n kung ano yung dapat ginagawa ng isang mananampalataya. Amen? So, ito po, isang reminder again para sa atin, para sa bawat isa. Hindi po natin sinasabi 'to para madaliin or i-rush yung bawat isa or hamakin sa kanilang pananampalataya, kundi sinasabi po natin ito para magkaroon po kayo ng lakas, eagerness na gawin, sundin kung ano yung nararapat. Kasi kung ang pag-uusapan natin ay kakulangan, lahat po tayo ay kulang. Amen? Kung ang pag-uusapan po ay kahinaan, lahat po tayo ay mahina. Tayo po ay kumukuha lang ng lakas sa ating Panginoon. Ang Panginoon lang ang nagbibigay ng tatag sa ating buhay para tayo bumangon sa araw-araw. Kaya sabi, hindi ito para pag-usapan o para i-down yung ating pananampalataya, kundi sabi para mas palakasin pa. Ito po ay encouragement sa bawat isa na pagsumikapan natin mga kapatid na malaman, mapag-aralan, or masunod yung kalooban ng Diyos. Sa ganung paraan, sabi nga, may mga mawala man, may mga absent man, sabi, still merong kapalit. Makakapagpatuloy ang gawain ng Diyos. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng kalakasan. Nakikita naman ho natin sa ating mga buhay, then dito po sa church, nasabi yung mga ginagamit ng ating Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa buhay ng bawat isa. Nasabi, walang pag-aatubili na tumulong sa gawain ng Diyos. Magsimula ho sa mga elders, hanggang sa mga youth, music ministry. Sabi ho, makikita nyo ho yung kilos at galaw ng Diyos sa buhay nila. Nasabi nga, hindi mo na sila kailangan sabihan dahil alam nila yung katotohanan, alam nila yung dapat nilang gawin. Sabi, sinusunod nila ito. Kung tutuon tayo sa mga balitang ito, sa social media, sabi ho, yung bagsak ng ating mga puso't isipan, sabi po ay tayo ay magiging, alam nyo ho yun? Madadamay or mahahawa sa kung ano yung nakapaligid sa atin. Sabi, walang peace. Kasi kung ano-ano yung iniisip. Kung manonood ka ho ng balita or magbabrowse ka sa social media, sabi, napakarami hong balita. Sabi, hindi po nauubos. Araw-araw may balita. Mga gera, sakit, korupsyon, taggutom. Lahat po nandoon na. Sabi nga ho nung mga nakaraang aral, sabi, kung ano yung madalas mong kinakain, spiritual, di ba? Kung ano yung madalas mong ginagawa, sabi, yun ka. Yun ang lalabas sa iyo. At nakikita ho natin sa panahon natin ngayon na napanood lang natin yung si ganto, si ganyan. Nakikita nyo, nandun kagad yung affection. Affected tayo. Sa Big One, yung sinasabi nila, yung pagdating ng lindol. Sabi, maraming naapektuhan. Maraming tumatawag ng Panginoon. Pero sabi, dapat po ba natin yung isipin? Sabi ng Diyos, sapat na ang araw na ibinigay sa iyo. Kung ano lang yung araw na ibinigay sa iyo ng Diyos, yun lang yung gawin mo, yun lang yung isipin mo. Huwag mo nang isipin yung bukas. Kaya sabi, marami sa atin ho is mabilis mapaniwala. Kasi narinig nila sa social media, ganto, ganyan, ganyan. Pero pag binasa ho natin yung Biblia, may sinasabi ho ang Diyos na kung ano yung dapat takbo ng ating buhay, na kung ano yung dapat ginagawa natin.
Sabi yung mga bagay na po yan is natural na ho yan, mangyayari at mangyayari ho yan. Sabi ho ng Biblia, kapag ikaw ay sa Diyos, may kapayapaan. Amen? May katahimikan. Pero bakit karamihan sa atin, sabi affected sa napapanood ba lang? Amen? This past few weeks, this past few months, sabi ko, sobrang daming balita, sobrang dami nating napapanood. Pero sabi, makikita mo yung totoong sa Diyos. Kapag nakita mo sa kanyang buhay na siya ay payapa, siya ay tahimik, amen? Hindi iniisip yung nasa kapaligiran. Doon pa lang ho, makikita nyo yung kaibahan. Kung talaga bang ikaw ay nasa Diyos, or sinasabi mo lang na ikaw ay sa Diyos. Amen? Sabi, pag ikaw ay sa Diyos, hindi ka affected sa kung anong nangyayari sa paligid mo. Focus ka lang sa kung ano yung gustong ipagawa ng Diyos sa buhay mo. Totoo po ba, church? Hindi ho tayo dapat maapektuhan, mga kapatid, sa kung ano yung nangyayari sa ating buhay, sa ating kapaligiran. Kagaya ho nung paglalakad ni Pedro sa tubig. Sabi po, siya po ay nakalakad na, panandalian. Pero dahil siya po ay na-distract sa malalaking alon, sa malalakas na hangin, malalakas na kulog, kidlat, sabi po siya ay dahan-dahang lumubog. Imbis na magawa niya na, ano sabi niya, nag-alala po siya sa paligid niya. Nag-alala siya sa mga nangyayari sa kanya, paligid. Ano po yung naging resulta? Siya po ay unti-unting lumubog. Ganon din po sa buhay natin bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Kung tayo ay patuloy na magpapa-apekto sa ating paligid, sa mga nangyayari, sabi po, yun po yung way ng kaaway para tayo'y unti-unting hilahin pababa. Sabi, imbis na nakikilala na natin siya, nakakalapit na tayo sa kanya, pakunti-kunti. Pero dahil, sabi nga, hindi pa rin natin mabitawan yung mga dapat bitawan, yung mga dapat iwan. Sabi, yun pa yung nagiging sanhi ng ating paglubog. Wala ba kayo napapansin, church? Sabi nga po, yung mga nangyayari nung unang kapanahunan ay siyang nangyayari din po ngayon. Yung circle po ng buhay nating mga tao, yung mga nangyayari. Sabi, nangyari na ho yun nung unang panahon pa lang. Kaya sabi nga, mapalad ho tayo, mga kapatid. Bakit po? Kasi ho, meron na tayong mapagkukunan ng idea. Through the Bible ho. Sa buhay ng mga taong nakaranas na nung pinagdadaanan natin ngayon. Sabi, like of the days of Noah, sabi, ginagawa nila kung ano yung mga gusto nilang gawin. Nagpapakasaya, mga nagpapakasal, di ba? Sabi lahat ng kung anong gusto nilang gawin, nagpapaka-busy. Pero sa isang iglap, sabi, hindi nila nalalaman. Sabi, nilipol sila ng Diyos. Kagaya din ho yun ang mangyayari sa atin.
Sabi, wala tayong kaalam-alam sa mga nangyayari sa ating buhay. Dahil focus tayo sa kung ano yung gusto nating mangyari, maging. Sabi ho, one day, magkakagulatan ho tayo. Yun po yung nakakatakot, church. Nakakala natin, okay lang yung ginagawa natin. Kaya nga ho yung salitang kampante is danger po. Nakakatakot na salita. Kampante, maging kampante. Amen po, church? Kasi ho, yung buhay ho nating mga tao dito sa mundo, sabi nga, nakasalalay ho sa Diyos. Now, kung tayo sa sarili natin ang kikilos at gagalaw, sabi, ano sabi ng Diyos? Kapag tayo'y hiwalay sa puno, tayo ay walang kabuluhan. Walang magagawa. Eh, ang nagpapahiwalay lang naman sa atin sa Diyos is yung mga bagay na makamundo. Yung bagay na gusto ng tao. Now, kung susundin natin yung gusto lang natin o yung inaalok ng mundo, sabi, hindi natin namamalaya na tayo pala'y hiwalay na sa Diyos. Hanggang sa hindi natin namamalaya na tayo pala'y nalalanta na. At ang kasunod, tayo'y inihahanda na para silaban. Amen? Darating po yung time, yung panahon, mga kapatid, na marami ang magugulat. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, sabi ko nga po, pag-isipan natin mabuti. Yung mga may pandinig ay makinig. Sabi kung ano yung kinakain natin, ano yung pinapasok natin sa ating bibig, sabi, siyang nagiging ating buhay. At malinaw na sinasabi ng Biblia na ang naghahari sa daigdig na ito, sa mundong ito, ay kasamaan. Now, kung iti-take natin ang iti-take, yung mga bagay, pangsanlibutan, sabi tayo po ay marumi. At alam kong malinaw na rin po sa inyo kung ano po yung nakakapagpalinis sa tao. Dahil ito po ay paulit-ulit na ho nating napag-aaralan. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yes, walang perpektong tao. But still, sabi, kailangan nagsusumikap ang isang tao para maging malinis. Amen? Sabi, araw-araw tayo nagkukulang, nagkakasala. But still, sabi, dapat araw-araw ka rin nagpapalinis sa harapan ng Diyos. Through reading the Word of God, sabi tayo'y nagiging malinis. Amen? Kung yun ang palagi nating i-absorb sa ating pong pagkatao, sabi, malinis din yung lalabas or makikita sa atin. Sabi nga po nung topic namin nung last Friday, hindi yung pagkain yung nakakapagparumi sa isang tao, kundi yung lumalabas sa kanyang bibig. Yung pagkain, pag kinain mo, diretso sa tiyan, idudumi mo rin. Pero sabi yung tinitake mo, spiritual, yung hindi mo nakikita, sabi, diretso ho yun sa puso. At alam po natin na ang ating mga puso ay mahihina. Wicked heart, sabi nga ho ng Biblia. Na kung hindi natin isusuko sa Diyos ang ating puso, sabi ho, lahat ng karumihan, sabi, pwedeng pumasok sa atin. At lahat ng karumihan na pumasok sa atin, yun ang lalabas. Amen? Kaya nga church, maswerte ho tayo ngayon. Dahil binibigyan pa rin ho tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na makapagbago. Sabi ng Biblia, sabi ng kailan pa natin gagawin yung tama. Amen? Kung hindi ngayon, kailan? Amen?
Sabi, ngayon po yung pinakamainam na araw para simulan. Ayaw ho natin masayang yung pagpapagal, di ba? Yung paghihirap ng bawat isa sa atin. Kaya church, ini-encourage ko po kayong lahat na patuloy magbasa ng salita ng Diyos. Patuloy hanapin ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang sinong humahanap ay nakakatagpo. Ang kumakatok ay pinagbubuksan. Ang ating Diyos ay mababa ang loob. Kung tayo'y lalapit ng may pagpapakumbaba, sabi tayo'y kanyang pagbubuksan. Tayo'y kanyang tatanggapin. And this is the day, church, para simulan yung bagay na yon. Amen? And gusto ko pong simulan sa panalangin ni David. Kung paano tayo magtiwala sa Panginoon. Dahil alam po natin na hindi nagpapabaya ang Diyos sa kanyang mga pinili o sa kanyang mga anak. Kapag ikaw ay nasa kanyang tabi, sabi anuman ang mangyari, hindi ka niya iiwan. Right? Kuya, can you open the Bible sa Psalms 16, verse 1. Basahin po natin. Umpisahan po natin sa panalangin ni David or awitin ni David. Psalm 16, nandiyan ka na kuya? Verse 1. Ito ho'y panalangin ni David or awitin ni Haring David sa ating Panginoon. Nasabi nga, lubos na nagtitiwala lang sa Diyos. Sabi anuman yung mga nangyayari sa kanyang buhay, alam niya na may Diyos siyang kasama na handang magtanggol, handang protektahan siya sa lahat. Amen? Sabi po dito, basahin po natin. O Diyos, ingatan niyo po ako dahil sa inyo ko nanganganlong. Verse 2, kayo ang aking Panginoon. Lahat ng kabutihang nakamtan ko ay mula sa iyo. Verse 3, tungkol sa inyong mga taong banal na nasa lupain ng Israel, ngunit ang mga sumusunod sa mga Diyos-Diyosan ay lalong mahihirapan. Hindi ako sasama sa paghahandog nila ng dugo sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At ayaw kong banggitin man lang ang mga pangalan ng mga ito. Verse 5, Panginoon, kayo ang lahat sa aking buhay. Lahat ng pangangailangan ko'y inyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa inyong mga kamay. Verse 6, ang mga biyayang kaloob nyo'y sa akin ay parang malawak na taniman. Kahanga-hangang tunay. Tunay na napakaganda ng kalooban na ibinigay ninyo sa akin. Sa verse 7, pupurihin ko kayo, Panginoon, na sa akin ay nagpapayo. At kahit gabi, pinaalalahanan ako ng aking budhi. Verse 9, kaya't nagagalak ang puso ko at ako'y panatag dahil alam kong ligtas ako. Verse 10, sapagkat hindi nyo pababayaan na ang aking kaluluwa ay mapunta sa lugar ng mga patay. Hindi nyo hahayaang mabulok sa libingan ang matapat nyong lingkod. Verse 11, itinuro nyo sa akin ng landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan. At sa piling nyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan.
Nakita niyo ho yung panalangin ni Haring David? Sabi dahil kilala niya na ang Diyos. The same ho sa atin mga kapatid. Sabi, matagal na ho nating kilala ang Diyos. Amen? Alam ho natin ang kapasidad ng Diyos. Sabi ho, wala hong limit, walang limitasyon ng Diyos. Ang lahat ng imposible sa Diyos ay posible. Amen? Kaya sabi, atin pong ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat sa ating buhay. Sabi, kumilos, gumalaw tayo ng naayon sa kalooban ng ating Diyos. Amen? Sabi ho, ang Diyos ang nagbibigay ng lahat. Kung hindi iaalaw ng Panginoon na magising tayo sa isang umaga, hindi tayo makakapagtrabaho. Amen? Kung hindi iaalaw ng Diyos na tayo'y gisingin sa isang umaga, hindi natin maaasikaso ang mga mahal natin sa buhay. Kung hindi bibigyan ng Diyos tayo ng kalakasan sa isang umaga, sabi, wala tayong magagawa. Kaya sabi, ano yung dapat nating gawin? O yung pinakauna dapat nating gawin? Sabi, unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Maging trabaho man yan, pamilya man yan, church. Sabi, wala tayong pwedeng idahilan sa harapan ng Diyos. Dahil malinaw na malinaw ho. Church, malinaw na malinaw na kapag tayo po ay sa ating Panginoon, sabi, ang lahat ay posible. Ang lahat ng pangangailangan natin ay kaya niyang i-provide. Sabi pa, ulit-ulit na ho yung church, yung pangako ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Sabi, malamang naumay na yung iba. Amen po? Pero yun po yung katotohanan, mga kapatid. Nasabi ho, sa atin po bilang isang tao, mahirap bitawan. Amen? Sabi, mahirap sumunod. Mahirap gawin. Bakit po nagiging mahirap? Kakulangan po ng pagtitiwala sa Diyos. Sabi, nalaman mo na, pinaalam na sa'yo, sinabi na sa'yo ng Diyos, pero hindi ka pa rin nagtitiwala, kaya sinusunod mo pa rin kung ano yung gusto mo. Naalala niyo pa yung mga nakalipas na preaching? Ang gawain ng Diyos, ang mga pinaka-espesyal na araw at oras sa ating buhay. Kung ipagpapaliban natin ang gawain para sa Diyos, sabihin na natin dahil sa pamilya, mahalaga ba yung pamilya kaysa sa Diyos? I guess no, mga kapatid. Yes, kaya mong alagaan ang iyong pamilya, kaya mong mag-provide para sa iyong pamilya. Pero kagaya ng sinabi natin kanina, kung hindi ka binigyan ng lakas ng Diyos sa araw na yon o sa umaga na yon, sabi, hindi mo magagawa yung gusto mong gawin. Kaya sabi, kapag umaga pa lang, binigyan ka ng kalakasan ng Diyos, ano yung dapat unahin? Unahin mo ang Diyos. Wala nang masyadong maraming dahilan. I know, church, sabi nga, mahirap. Yes. Pero sabi, kailangan natin magtiwala sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga sabi yung salitang faith, hindi lang ho nag-stop dun sa dahil kilala mo na yung Diyos eh. Amen? Dahil naniniwala ka, sabi yung faith ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita.
Pero sabi, hindi yung nag-i-stop do'n, mga kapatid. Dahil naniniwala ka lang. Sabi, dapat meron kang pagtitiwala at pagsunod. Amen? Yun po yung pananampalataya, mga kapatid. Kung titignan niyo ho yung ating daigdig, yung ating mundo, sabi, halos lahat ng tao ho ngayon ay naniniwala sa Diyos. Kahit nga ho yung mga masasamang loob, tumatawag din sa Diyos eh. Amen? Ang siste, di ba? Parehas lang pala tayo nila. Walang pinagkaiba. Amen? Sabi, magiging iba lang tayo sa kanila. Sabi nga, makikita yun sa ating pamumuhay. Kapag ikaw ay marunong na magtiwala at marunong na sumunod. Amen, church? Kaya church, sabi nga ho natin kanina, wala na ho tayong pwedeng idahilan, wala na ho tayong pwedeng, alam nyo yun? Kasi ho, ipinaalam na ho sa atin, sinabi na ho sa atin kung ano yung dapat at tama. Kailangan na lang po natin is sumunod at magtiwala. Amen? Yung pagtitiwala, pagsunod, sabi nga ho napapractice ho yun, mga kapatid. Hindi naman lahat na tinawag ng Diyos ay nagtiwala kaagad ng lubos sa harapan ng Diyos. Totoo po? Yung mga apostol, tinawag ng ating Panginoong Kristo, nakakita ng mga himala, nagpagaling, nagpalayas ng mga demonyo. Amen? But still, sabi, dumarating pa rin sa point ng kanilang mga buhay na nawawalan pa rin sila ng pagtitiwala sa Diyos. Pero sabi, kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, sabi, huwag ka na mag-alinlangan. Sumunod ka lang. Church, hindi hinihingi ng Diyos sa ating mga buhay na kailangan magaling ka, kailangan malakas ka, kailangan kabisado mo yung Biblia, kailangan present ka palagi sa mga gawain, present ka tuwing Sunday. Hindi po yun yung tinitignan ng Diyos, mga kapatid. Ang tinitignan po ng ating Panginoon, church, sabi yung pusong handang sumunod kahit alam niyang hindi niya kaya. Naunawaan niyo po yung church? Pinakamagandang halimbawa ho is yung mga bata. Yung mga bata ho na maliliit, sabi, pag inutusan ho natin, sabi, anak, buhatin mo nga yung electric fan, ilipat mo doon. Yung bata, kahit alam niya sa sarili niya na hindi niya pa kayang buhatin, anong ginagawa ho ng bata? Sumusunod siya. Alam niyo po yun, pinipilit niya na, di ba? Kumikilos siya, gumagalaw siya. Yun po yung sinasabing pagtitiwala, mga kapatid. Nagtitiwala siya sa kanyang ama. And yun din po yung gusto kong ipaunawa sa atin ngayon, sa bawat isa sa atin. Hindi po requirements na kailangan kabisado mo ang Biblia para makapag-share ka ng Word of God sa iyong mga kapatiran. Amen? Hindi po requirements na alam mo lahat para makatulong sa gawain ng Diyos. Ang mahalaga po sa atin, sa harapan ng Diyos, is yung pusong handang sumunod. Kapag sinabi niya, sumunod tayo. Kapag sinabi niyang itong gawin, ibigin mo ang iyong kapwa, mahalin mo ang iyong kaaway. Amen?
Sabi, sumunod tayo ng walang pag-aalinlangan. Yun po yung gusto ng Panginoon. Bakit po, church? Kasi po, hindi naman nakasalalay sa sariling lakas natin. Sa sariling karunungan natin. Kundi nakasalalay pa rin sa Diyos. Kung ano man yung mga gagawin natin. Sabi nga tayo po ay mga instrumento lang ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang nag-aayos. Ang Diyos pa rin ang nagpaplantsa ng mga gusot. Amen? Ang gusto lang po makita ng ating Panginoon is yung may kababaang loob, pagpapakumbaba, kagaya ng isang bata. Nasabi handang sumunod, amen? Kapag sinabi ng kanyang magulang. Kuya, can you open your Bible sa Matthew 18. Basahin po natin sa Biblia. Matthew 18 verse 1 to 6. Ito po medyo maiksi lang ho tayo. Sabi po alam ko hindi na ho ito bago sa atin. And ito po yung naging madalas paksa dito sa pulpito. Amen? Sabi ito yung sikat na verse. Amen? Pero nais ko po na sa oras na ito, church, makinig ho tayo ng mabuti at unawain. Amen? Ang ating pong pag-aaral sa araw na ito ay magiging mabilis lang. Kaya nais ko po napakinggan natin ng mabuti. Amen? Yung focus po natin sa salita lang ho ng Diyos. Basahin po natin. Sa verse 1, sabi, nang oras ding iyon, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, sino po ba ang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos? So malamang, alam nyo na ho yung story na ito, mga kapatid. Nasabi nga ho, yung mga alagad noon, sabi, nagtatalo-talo ho sila. Kung sino dapat yung mas mataas at mas mababa. Kung sino yung may posisyon sa wala. Sabi, nagtatalo-talo sila. Panginoon, sino po ba ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Ganito po ang sinagot sa kanila ng ating Panginoong Hesus. Sabi po dito, verse 2, tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila at sinabi, sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung hindi kayo magbabago at magiging tulad ng maliliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Church, naalala niyo yung sinabi ni Pastora kanina? Ready na ba kayo? Ready na ba kayo sa pagbabalik ng ating Panginoon? Para tayo husgahan? Malinaw po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Libang magbago kayo or magbago tayo at maging tulad ng mga maliliit na batang ito, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Naunawaan ba, church? Makinig ho tayo, church. Sabi ho sa verse 4, ang sino mang nagpapakababa tulad ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos. Amen? Sabi sa verse 5, at ang sino mang tumanggap sa batang tulad nito dahil sa akin, ay tumanggap din sa akin. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa kaharian ng Diyos Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. Pero dito sabi ni Jesus, libang magbago kayo at maging katulad ng mga batang ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen?
Sabi, maraming pwedeng i-example, pero bakit bata ang ginawang example ni Jesus? Kagaya ng sabi natin kanina, ang mga bata ho, ang may pinakamagagandang pananampalataya sa lahat. Amen, church? Bakit po? Kasi ho, ang mga bata, marunong magtiwala sa kanyang ama or magulang. Kapag sinabi ng kanyang ama, wala nang pagdadalawang isip, sumusunod siya. Amen? Ang bata, kapag itinutuwid mo, may kababaang puso. Handang magpasakop, handang magpaturo, handang sumunod. Amen? Kaya nga ho sabi, maliban tayo'y magbago at maging tulad ng mga batang ito, sabi tayo'y walang bahagi sa karya ng Diyos. Nakukuha niyo, church, yung gustong sabihin ng ating Panginoong Hesus? Ang gusto ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng mapagpakumbabang puso na handang sumunod sa kung ano man ang sabihin at iutos niya. Handang magpasakop. Ang mga bata ho, sabi, wala ho silang sariling desisyon. Umaasa lang sa magulang. Yun po ang gusto ng ating Panginoon sa atin, mga buhay. Kaya nga ho, sabi natin kanina, huwag tayong gumawa ng sarili natin desisyon. Sabi kung tayo ay may puso or may heart para sa ating pamilya, what more pa si Lord? Pinahalagahan natin yung mga bagay na sabi, mas mahalaga pa ang Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, diba? Nagalit ang Diyos. Sabi, imbis na pahalagahan yung may likha, yung nilikha, yung pinahalagahan. Diba, church? Sabi kung tayo po ay may mga puso or may pag-ibig sa ating pamilya na sabi nga, Panginoon, ayokong pabayaan ang aking pamilya, kaya magtatrabaho ako, gagawin ko lahat para makakain sila. Sabi nga tayo ho ay ginawa sa wangis ng Diyos. Kung tayo ay may ganong pakiramdam, sabi, what more pa si Lord? Pinaka-original. Sabi, kung ikaw na tao, naiisip mo ang mabuti para sa iyong anak, mas higit ang nakikita ng Diyos para sa iyong anak. Mas mabuti ang gusto ng Diyos para sa iyong anak. Kaya sabi, anong dapat mong gawin? Unahin mo ang Diyos. Sumunod ka ng walang pag-aalinlangan. Sabi, pag ginawa natin yun, ano sabi ng Diyos? Ano yung pangako ng Diyos? Ibibigay ko lahat ng iyong pangangailangan. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang magpakapagod. Sabi, ang kailangan mo lang sumunod sa Diyos. Yun na yun. Tapos. Ang Diyos na ang bahala sa lahat. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesus, nagbabala ang ating Panginoon. Sabi niya dito, kung sino man, basahin natin sa verse 6, ngunit, ang sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pang talian sa liig ng gilingang bato at itapon sa pusod ng dagat.
Church, ito po is matinding babala ng Diyos. Na kung sino man daw ho yung maging dahilan ng pagkakasala ng mga batang ito, maliliit na batang ito. Sabi, mas mabuti pang talian ka na lang ng gilingang bato at ihagi sa dagat. Kasi ho, pananagutan mo ho sila. Sa mga magulang, makinig. Ibinigay sa atin ng Diyos ang ating mga anak para ating gabayan, turuan, ayon sa karunungan ng Diyos or kalooban ng Diyos. Pero sabi, kung pababayaan natin ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin, sabi may pananagutan tayo sa harapan ng Diyos. Kung nakikita natin yung mga bata na gumagawa ng hindi mabuti at hinahayaan lang natin. Kapatid, matakot ka. Hindi ka lang sa bata nagkakasala, kundi sa Diyos. Sa pa-church, paano nyo maituturo sa mga bata ang tama at kabutihan kung hindi nyo alam ang katotohanan ng salita ng Diyos? Church, pahalagahan mo yung mga bagay na sabi na wala naman talagang halaga. Kinalimutan mo yung mga gawain. Hindi mo pinakinggan yung tinig ng Diyos. Inuna mo yung mga bagay kesa sa Diyos. Tatanungin kita ngayon, church, paano mo ituturo sa iyong anak yung kabutihan, yung tamang paraan, o yung tamang paglakad sa kalooban ng Diyos? Wala ho tayong maituturo. Kasi, wala tayong alam. Hindi tayo naghanap sa Diyos. Di ba, church? Kaya sabi yung panawagan ng ating Panginoong Hesus, maging tulad kayo ng mga batang ito. May pusong pagpagpakumbaba. Handang magpasakop, handang magpaturo, handang sumunod, anuman ang kalagayan ng kanyang buhay. Sabi ng Panginoong Hesus, ang sino mang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan. Malinaw ba, church? Kung inuuna mo yung sarili mo para mabuhay ka, ang iyong pamilya, sabi ng ating Panginoon, ikaw ay mawawalan. Pero kung ikaw ay susunod at susuko sa Kanya, sabi, ang lahat ng pangangailangan mo ay ibibigay niya. Maging ang buhay na walang hanggan. Walang limitasyon. Yun po ang ating Panginoon. Now ngayon, mamili ho tayo, manimbang tayo mga kapatid. Kailangan ho ma-realize natin itong bagay na to. Sabi natin kanina, matatagal na ho tayo sa ating pananampalataya. Hindi na ho tayo bago mga kapatid. Sabi nga, yung mga napapakinggan natin sa Biblia, sabi paulit-ulit na. Pero sabi, bakit hanggang ngayon, nandirito pa rin tayo sa ganitong gawain? Na sinasabi ng Biblia, dapat nasa malalalim na katuruan na kayo. Kasi ho, wala ho tayong kapakumbabaan sa harapan ng Diyos.
ayaw nating magpasakop sa Diyos. Yun po yung dahilan, mga kapatid. Wala tayong tiwala sa Diyos. Tignan niyo yung buhay ng mga disipulo noon. Nung pinagparis-paris sila ng ating Panginoong Hesus, na humayo, sabi, wala kayong dadalhin. Walang pera, walang inumin, walang damit. Dala-dala nyo lang yung salita ng Diyos. Nag-alinlangan po ba yung mga disipulo? Yes, pwede natin sabihin na nangamba sila nung oras na yon. Pero sabi, ang mahalaga is yung pagsunod. Alam niyo yun, yung pagtitiwala, mga kapatid? Nagtiwala sila sa sinabi ng kanilang Panginoon. And ganun din dapat tayo, mga kapatid. Pag sinabi ng Diyos na hindi ko kayo pababayaan, unahin ninyo ako, gawin natin. Dahil ang Diyos ay may isang salita. Pangahawakan natin yun, mga kapatid. Sabi nga ho ng Biblia, maglalaho ang lahat, lilipas ang lahat, ngunit kahit isang tuldok man lang na salita ng Diyos, sabi, hinding-hindi mabubura. Ganun katotoo po yung salita ng Diyos. Ganun siya kamapagkakatiwalaan, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, sa oras pong ito, nais ko po na maunawaan at maintindihan ho natin yung katayuan natin ngayon. Nakikita nyo ho? Sabi, okay naman yung kapaligiran, yung tinitirahan, pero bakit nagkakasakit? Sabi, wala hong exempted kahit naglilingkod ka sa harapan ng Diyos. Walang exempted. Pero kung may Diyos ka, sabi, alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka mangangamba o hindi ka matatakot kahit dumating man yun sa buhay mo. Naalala niyo yung binasa natin kanina? Panalangin ni David? Sabi, hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang sinugo ba yun or alagad? Balikan natin. Sa verse 10, sabi, sapagkat hindi niya pababayaan ang aking kaluluwa mapunta sa lugar ng mga patay. Hindi niya hahayaang mabulok sa libingan ang matapat niyang lingkod. Nakita niyo yung assurance? Ito pong salmo or panalangin ni David, awitin ni David. Sabi ho, nangyari na ho ito. Alam niyo ho kung kailan? Nung nabubuhay po ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ang katuparan ng panalangin ni David na ito. Naalala niyo ho nung namatay si Jesus? Hinarap ni Jesus ang lahat ng masasakit, mabibigat na mga nangyari sa kanyang buhay hanggang siya'y ipinako sa krus at namatay. Pero dahil totoo at tapat ang Diyos sa kanyang mga salita, sabi, hindi nabulok ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Sabi, hindi ko pababayaan mabulok, di ba? Ang katawan ng aking lingkod. Dumating ka man sa kamatayan. Ganun ka powerful yung salita ng Diyos. Yung assurance na mula sa Kanya. Ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Sa ikatlong araw. Amen? Mag-aalinlangan pa po ba tayo, mga kapatid?
Nung Old Testament, sabi, napakaraming himala. Napakaraming miracle ang ginawa ng ating Diyos. Maging sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ngunit sabi, kakaunti pa rin ang naniwala. Pero sabi ng ating Panginoon, mapalad yung mga taong naniniwala kahit hindi pa nila nakita. Na kung tayo po ay maniniwala, mga kapatid, kahit na sa panahon natin ay hindi natin nakita o naranasan, sabi mas mapalad pa tayo dun sa mga taong nakakita at nakaranas. Church, naghahantay na lang ho tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Na kung babalik ang ating Panginoon, na hindi tayo ready, malungkot ho yun. Diba? Ayaw ho natin marinig yung, Panginoon, nangaral ako sa ngalan nyo. Panginoon, diba? Ginawa ko kung ano yung kalooban nyo. Tapos sasabihin lang ng Panginoon sa ating harapan, kayong mga gumagawa ng masama, hindi ko kayo kilala. Diba? Sakit sa puso nun, church? Yung kampante tayo na, kala natin okay yung ginagawa natin. Tapos sa bandang huli, mali pala. Kaya nga madalas ho yung reminder, paalala sa atin bilang magkapatid, na sabi gawin na natin yung tama at mabuti. Church, matatagal na ho tayo bilang isang mga Kristiyano. Alam na natin ang mga katuruan. Sabi, hindi na dapat tayo nag-stay sa mga ganitong katuruan. Sabi ng Biblia, hindi na dapat nagpapaulit-ulit. Amen? Para sa ating pagtatapos, gusto ko pong pumunta tayo sa Hebrew. Basahin ho natin kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon, ng Biblia. Hebrew 6, verse 1. Diyan na, kuya. Basahin po natin. Kaya bilang matatagal nang sumasampalataya, dapat nating iwan ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. At magpatuloy sa mga malalalim na aralin. Huwag na tayong magpabalik-balik sa mga aral tungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa mga bagay na walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Church, pasimulang aral pala yun. Yung pagsisisi, pagtalikod sa mga bagay, di ba? Sabi, pasimula lang ho pala yun. Sabi, dapat sa panahon natin ngayon, sa tagal natin bilang isang mananampalataya, sabi, dapat wala na ho tayo doon, mga kapatid. Tuloy natin, sabi, mga aral tungkol sa bautismo, pagpapatong ng kamay sa ulo, muling pagkabuhay ng mga patay, at paghatol ng Diyos sa magiging kalagayan ng tao magpakailanman. Sa halip, kung loloobin ng Diyos, magpatuloy tayo sa malalalim na aralin. Amen? Verse 4, upang hindi natin siya talikuran, sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya, nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit, tumanggap ng banal na espiritu, nakatikim na ng kabutihang dulot sa salita ng Diyos, at nakadama na ng kapangyarihang ihahayag sa huling araw. Pagkatapos kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi siya mapagsisisi at mapanunumbalik sa Diyos. Dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Si church,
Sabi, bakit daw kailangan nating magpatuloy sa malalalim na aralin? Sabi, para hindi na tayo tumalikod pa sa ating Panginoon. Nakikita niyo ho yung picture, mga kapatid, sa napakaraming churches, napakaraming mga Kristiyano. Pansinin niyo, church, iilan lang ho yung, alam niyo ho yun, makikita niyo na lumalalim sa katuruan. Madalas, paulit-ulit pa rin, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, men, pagpapagaling, di ba? Rapture, di ba yung mga pasimulang aral? Paulit-ulit, paikot-ikot sila. Kaya sabi, walang paglago. Paano tayo lalago kung paulit-ulit lang tayo sa ating aralin? Kahit po sa school di ba po? Kung sa grade 1, itinuro na sa atin yon, at sa grade 2, pag grade 2 natin, itinuro pa rin sa atin yung pang grade 2. Pagdating natin sa grade 3, iba yung katuruan. Di ba? Hindi tayo makakasabay. Kasi nga paulit-ulit sa katuruan. Sabi, magagawa lang nating lumalim sa harapan ng Diyos. Ang sabi natin kanina, kung tayo'y magpapakababa, katulad ng mga bata. Handang magpasakop, handang magpaturo, handang sumunod sa kung ano yung inuutos at gusto o ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Jesus, liban, magbago tayo at maging tulad ng mga bata, wala tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. So akala natin okay na yun. Yung nalalaman natin, di ba? Pero sabi ho ng Biblia, hindi pa pala yun sapat. Men, kailangan natin magpatuloy, mga kapatid. At ini-encourage ko po kayong lahat. Kung kaya po ng iilan, alam ko pong kaya nyo rin. Bakit po? Kasi ho, pare-parehas lang tayong tao. Pantay-pantay ho tayo sa harapan ng Diyos. Kung kinaya nung iba, alam kong kakayanin din nung iba. Ang kailangan lang ho ay pagtitiwala. Amen? Tuloy natin yung basa. Sabi sa verse 7, tulad tayo ng lupang pinagpapala ng Diyos na matapos tumanggap ng masaganang ulan ay tinabunan ng mga halamang pakikinabangan ng magsasaka. Ngunit kung matitinik na mga halaman lang ang tutubo roon, wala itong pakinabang. Nanganganib itong sumpain na lang ng Diyos at sa bandang huli ay sunugin. Amen? Naalala nyo yung sa parable of the sower? Di ba? Sabi yung mga puso natin ay mga lupa. Nasabi, pag tinaniman niya ng Diyos at namunga, sabi, sino daw yung makikinabang? Yung mga tao. Pero sabi, kung yung tutubo sa iyong puso is puro tinik lang, ano sabi? Nanganganib lang, nakaparusahan lang ang ibigay sa iyo ng Diyos. Or isumpa ka na lang ng Diyos dahil wala kang pakinabang. At ayaw po nating mangyari yung church. Diba? Tuloy po. Sabi po sa verse 9, mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, nakakatiyak kaming nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo. Amen? Verse 10, makatarungan ng Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa. Amen? At ang pagmamahal na ipinakita nyo sa Kanya at patuloy na ipapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwang pinabanal ng Diyos. Verse 11, nais naming magpatuloy na maging masigasig ang bawat isa sa inyo. Amen? Sa pag-asa nyo sa Diyos hanggang sa wakas para makamtan ninyo
ang inaasahan ninyo. Amen? Sabi sa verse 12, huwag kayong maging tamad. Sa halip, tularan ninyo ang mga tao na tumatanggap ng mga ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya nila at pagtitiis. Malinaw ba, church? Sabi po, hindi naman ho bulag ang Diyos. Nakita niya rin ho yung inyong mga puso. At sabi niya, hindi niya kalilimutan ang inyong mga nagawa. But still, sabi, hindi pa ho sapat yun. Habang nabubuhay tayo, kailangan nating sumuong, umabante. Amen? Para sabi, magawa natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Ano daw yung purpose ng ating buhay? Sabi tayo'y maging ilaw at asin sa marami. Kagaya ng sabi natin kanina, paano tayo makakapagturo sa mga bata o sa mga taong hindi kilala ang Diyos? Paano natin ituturo ang tama at mabuti kung tayo mismo hindi natin alam? Amen? Kaya sabi ho, magkaroon tayo ng pusong katulad ng sa mga bata. Maging mga bata muli tayo sa harapan ng Diyos. Na handang sumuko, handang magpasakop, handang sumunod, handang magpaturo, handang sumunod na walang pag-aalinlangan. Sabi, hindi ho tayo pabata, kundi tayo ay patanda. Humihina ang mga katawan, kasukasuhan. Habang nangyayari po yung mga bagay na yon, sabi, ilaan natin ang natitirang buhay natin para sa gawain ng Diyos. Nasa bandang huli, ano po yung sabi ni Apostol Pablo? Na makamtan ninyo ang inyong inaasahan. At lahat po tayo, alam ko, na umaasa na sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, tayo ay makakasama niya. Tayo ay makakapagpahinga. Ngunit, kung tayo ay hindi kikilos at hindi magpapakumbaba o magpapasakop sa Diyos, sabi ho, mabibigo ho tayo sa huli. Masasaktan lang ho tayo. Amen? Kaya nga, church, ini-encourage ko po ang bawat isa. Kagaya nung paulit-ulit nating sinasabi, pagsikapan ho natin. Walang nagsimula sa magaling, walang nagsimula sa marunong. Pero sabi, magagawa mo kung ikaw ay magpa-practice. Kagaya ng preaching last Sunday about sa pagkain spiritual, pagkain pisikal. Ang tao ho, sabi nga ho kapag kumakain siya ng masustansya, ngunit hindi naman siya nag-eehersisyo, diba, baliwala pa rin. Amen? Sabi, kung tayo ay kumakain ngayon na salita ng Diyos, kumakain, kailangan din nating mag-ehersisyo. Kailangan nating kumilos, gumalaw. Nang sa ganon, sabi, kung ano man yung maging gusto natin sa ating pagkatao, sa ating katawan, sabi, ang siyang magiging. Amen? Kung gusto nating makalakad ng maayos sa harapan ng Diyos, gawin po natin ang tama at mabuti. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Hello? Maraming salamat po sa mga buhay nyo, sa pakikinig. Hoping and praying, mga kapatid, na mapagtagumpayan natin itong mga bagay na ito. Amen? Wala hong imposible sa harapan ng Diyos. Kung tayo po ay sama-sama. And then, remind ko lang din ho ulit. Yung church po ay nag-alok sa atin ng
book by book, pag-aaral ng salita ng Diyos, para mas lalong lumalim ho tayo sa ating Panginoon, sa pagkakaunawa sa ating Panginoon. Reminder again, mga kapatid, na tayo po'y makiisa. Para ho yun sa ikabubuti ng bawat isa ho sa atin. Nung nakaraan ho, nag-survey tayo, nagtanong tayo, wala pa rin ho tayong nakukuhang sagot. Mukhang ayaw nila. Pero yun nga po, reminder pa rin ho, na kailangan po natin yun sa ating buhay habang tayo po'y naririto sa daigdig. Kailangan po natin maging malakas. Amen? Sa mga gusto po, pwede po kayong lumapit kay Sister Gina o kaya kay Kuya AJ. Iset po natin, pag-usapan po natin kung kailan yung pinakamainam nyo na oras, araw, panahon para tayo po yung makapag-umpisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi nga ho, book by book, babasahin po natin yung Biblia, book by book, para mas maunawahan na ho natin, mas maintindihan ho natin. Kasi mahirap ho yun, nasabi nga, verse per verse lang yung alam natin. Amen? Doon po nagkakaroon ng maling pagkakaunawa. Amen? Kaya yun lang po. Salamat ho sa ating mga buhay. Hoping may naunawaan at may naintindihan ho tayo. Salamat po sa Diyos.